Alright, welcome back mga karibin natin dito po sa ating munting channel, Pinas News Review, kung saan re-reviewin po natin ang mga mahalagang balita dito sa Pilipinas. Mga simpleng komento sa mga issue dito sa Pinas. Alright mga karibin natin, no? Ito po yung ating bigyan ng reaksyon. Okay, pumutok si PBBM, VP Sara, former President Rodrigo Roa Duterte, harapang sinabon at sinubuan ng ebidensya si Romualdez sa Kongreso. Yan mga karibin natin, no? Patungkol po yan ang ating bibigyan ng reaksyon, komento at kritisismo kung meron man po, no? Mula po yan sa ating paboritong Pinas News Insider. Yan mga karibin natin, nasa description po ang full video link ng balitang ito. Subscribe nyo na po si Pinas News Insider. At kung gusto mo rin po ng mga ganitong reaction video, ipasubscribe na rin po mga karibin natin, no? Maraming salamat po. At ito na nga, sama-sama at sabay-sabay po natin pakinggan, panoorin at bigyan ng reaksyon ang balitang ito. Ito na, panoorin po natin. Ito ang balita ngayon. Viral ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balitang dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte nagsalita na, buong tapang na dinipensahan si Vice President Sara Duterte kaugnay sa mga di umano'y pangbabatikos patungkol sa confidential fund, at Speaker Martin Romualdez tila hinamo ng dating Pangulo na mag-liquidate sa pondong ginamit nito. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At ito na nga mga kababayan, sa isang pahayag, buong tapang na nagsalita ang dating Pangulong Rodrigo Duterte patungkol sa di umano'y mga paratang na walang sapat na dahilan laban kay Vice President Sara Duterte kaugnay sa confidential fund. Pinayuhan ng dating Pangulong Duterte na wag na lamang tumakbo sa pagka-presidente si Vice President Sara Duterte. Tama na di umano na naging Vice President ito. Saad pa nga ng dating Pangulo, ikaw na ang magpresidente, na tila pinupukol kay Speaker Martin Romualdez at approve di umano ito sa kanya. Kaya dating Pangulong Rodrigo Duterte naghamon ng liquidation fund sa lahat para magkaalaman na. Tahasan ding sinabi ng dating Pangulong Duterte na ang pinakabulok di umano na institusyon sa bansa ay ang Kongreso, dahil wala di umanong limitasyon ang paggamit ng pork barrel funds. Hindi rin naiwasan ng dating Pangulo na birahin si Castro at banggitin din ito si Speaker Martin Romualdez na tila binubusog di umano ang kongregista, at sinabi din ito na ipa-audit ang mga ginastos ng Kamara dahil alam ng dating Pangulong Duterte noon pa man nang magkasama sila ni Speaker Martin Romualdez na may plano itong tumakbo sa pagkapangulo. Nang lumabas nga ang balitang ito, marami sa ating mga kababayan ang hindi napigilan ng kanilang sarili na magbigay ng kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media. At ayon pa sa kanila, kailangan ng bansang maunlad ang kamay na bakal. Huwag nang paupuin yung tambaloslos, kay pera lang ang binabantayan. Hindi inaasikaso kung papaano umunlad ang bansa at kung papaano magkaroon ng maginhawang pamumuhay ng mamamayan. Yes, tama po PRRD. Your daughter is the best candidate. Matibay kasi mga plano niya, especially sa mga young generation. Totoo, tunay na pusong Pilipino, Family Duterte. Kahit buhay pa ang nakaharang, walang takot. Thanks PRRD. So yun nga po mga karibin natin, no? Sinabihan na po ni di na po nakatiis itong si dating Pangulong Duterte, no, sa mga ginagawang paninira ng Makabayan Black at saka ni Speaker Romualdez, no, dito kay VP Sara, no, sa kanyang anak. At sinabi niya nga po na wag na lang pong itong tumakbo, no, sa pagka-presidente sa susunod na eleksyon. So, ang tanong, papayag po ba ang taong bayan na hindi tumakbo itong si VP Sara? Sino? Sino ang gusto niyo maging presidente? Si Tambaloslos? Nako po.
Anong mangyayari sa ating bayan? Huwag naman po sana, dating Pangulong Duterte. Patakbuhin niyo naman po yung anak ninyo. Siya na lang po yung inaasahan namin, no? Huwag naman pong tambaluslus ang maging presidente ng ating bansa. Nako po talaga. Yan mga kaliw. At nasabi rin kanina, no, yung mga Makabayan Black. Nako, talagang binubusog ni Romualdez daw, mga ka-review. So yan, nasabi kasi, di ba, pinopose ng Makabayan Black na tanggalin talaga yung confidential fund ni VP Sara. At yan nga, hinamon na ni dating Pangulong Duterte itong si Romualdez na magkaroon ng liquidation ng confidential fund para mag-aalaman na kung sino ba talaga ang gumagamit ng tama doon sa mga confidential fund, no, mga ka-review. Sige nga. Kung talagang matapang ka, Speaker Romualdez, magkaroon kayo ng liquidation fund ng confidential fund. Nako po. Na makita ni BBM, sumisira ng pangarap niya na unity. Nasa paligid lang niya. Kaya yung sinabi niya nung eleksyon na ang malaking pagkakamali ng tatay niya ay nagtiwala sa inaakala niyang kaibigan, hindi pala. Tama si dating Pangulong Duterte, may sabwatan sa pagitan ng ibang kongresista na naghahangad ng pansariling interes. Kaya pinipigilan nila ang taong pupuksa sa kasamaan nila. Kaysa ako sa pamilyang Duterte na totoong may malasakit sa bayan. At tama si Vice President Sara Duterte, ang taong humaharang sa confidential fund ay ang taong ayaw ng kapayapaan at ang taong ayaw sa kapayapaan ay ang totoong kalaban ng bayan. And Congressman yan, mga senador. Baka sabihin ninyo talaga kami na, hindi lang kami yung ibang maghingi ng hangol kami ng pera. Putang ina. Kayo ang maraming pinaka. Alam mo, pag mag-liquidate ka, ano yung masking? Mag-liquidation tayo and you will find out what is the most rotten institution dito. You will find out it's Congress. Walang limit ang nila dyan. Yung pork barrel, pati yan si Romualdez. He's wallowing. Alam mo kasi, ayaw ko kung bakit. Niya si Inday. Si Inday naman is perceived to be a good candidate. But I'm saying now that Inday, as far as I'm concerned, should not run for president. Tama na yung vice president. Maganda na yan. Ibigay na niya sa iba. This Romualdez, speaker, yan ang sige bigay ng mga congressman, pinabusog nila lahat. Pero sabi ko, mag-audit tayo. Because the speaker is poised to be or to run for president. Well and good. Gusto ko ikaw ang mapresidente. Kasi noon kaibigan kita, wala pa yan si Marcos, nakakampanya pa. May parang sinasabi ka na gusto mo. Sabi ko, okay. I was not thinking of my daughter. Perceive lang yan siya to be a good candidate. Pero tuluyan ko na, ikaw na, Romualdez. Pero maghingi ako ng audit. Ngayon, kung hindi ibigay sa atin yan, I will ask everybody, from the farmer to the businessman, to the church people, to every Filipino, to every soldier and policeman, that we all demand that we open the liquidation. Lahat para malaman rin namin kung paano ninyo winaldas ang pera namin. Yung pera namin hindi man sa inyo. Just because you are the keeper of the na kayo ang mag-distribute, okay yan. Pero tignan ko yung how much have you spent so far. And I will demand the COA. Because if the COA will not do it, then I am asking the Filipino, everybody, every soldier, every policeman, every farmer, every
to demand para malaman natin once and for all kung sino ang nagwawaldas ng pera sa Pilipinas. Mayor, ako, taga Davao, kilala ko ninyo ako. Ganito makaganda ang Davao kung niwaldas ko yung discretionary fund ko, intelligence fund. Ganito kaya, you know the history of Davao. Nandiyan si Pastor. Kayo lahat, you're a living witness. Now maganda ang Davao. How did it came about? How did it flourish? Kinain ko yung intelligence fund. Ang intelligence fund, binili ko, pinapatay ko lahat. Kaya ganun ang Davao. Yung mga kasama ninyo, pinatigok ko talaga. Yun ang totoo. Ang gusto ninyong malaman? Pati Office of the President. How much are you spending? Kaibigan ba natin si Bongbong? Pero para wala ng ano, make COA the guardian of the people's money. Open up everything including yours, kayong taga-COA. Kasi kung mag-audit kayo minsan, tapos may nakita kayo mali, binibigyan kayo, tumatanggap kayo, at pinapalusotin nyo. So, pati kayo, open up. Kayo mga Pilipino, ilang COA investigations, huwag lang ninyong tanungin na pangalan. Sabihin ninyo, magkano ang binibigay nila sa mga COA nag-imbestigar. Totoo yan. Kaya nung akong prosecutor, tanod bayan ako. Wala pa yung ombudsman. I was a special prosecutor of the Tanod Bayan. Yun ang predecessor ng ombudsman sa bagong konstitusyon ni Cory. Kaya may makita ako minsan na mga municipal auditor, municipal treasurer, pupunta ng korte, gidlay-gidlay yung barong. Siyang sira na parang hiniram lang. Sabi ko, Tres, bakit? Ano? Ay, may kaso. Sige, akong special prosecutor ako ng, in addition to being a prosecutor sa city government, I was fiscal. I was also designated as a Tanod Bayan special prosecutor. Ombudsman na yan ngayon. Wala bang ombudsman? So makita ko bakit yung purchase ng tractor doon sa munisipyo ba? Na-imbestiga kami, gano'n. No? Siyempre, mayor talaga ang kukupit dyan. Sino pa? Gobernador. So yan mga karibin natin, ano po ang yung masasabi dyan, no? Sa dito ko sa mga sinabi ni dating Pangulong Duterte dito kay Romualdez. Durog si speaker, dinurog si speaker, no? Ni dating Pangulong Duterte kasi nga, 'di ba? Hindi na po nakapagtimpi yung ama. Ni BP Sara, mga karibin natin, talagang rumescue na. Kasi hindi na tama yung pinaggagawa diyan sa Kongreso, no? Na kung saan tinanggalan niya ng confidential fund itong si BP Sara. Samantalang yung ibang ahensya, ibang departamento ng gobyerno, hindi po tinanggalan, no? O hindi man lang binawasan. At ang sinasabi ay gagamitin daw sa pagpapalakas ng sandatahan doon sa WPS, mga ka-review. Sabi naman po ni Atty. Harry Roque, kung pagpapalakas sa WPS, 'di ba? Pagpapalakas daw di umano sa WPS, ang gagamitin yung confidential fund ni BP Sara
Bakit hindi yung Senado at Kongreso, diba? Tanggalan din at ilagay kung talagang gusto mo talagang palakasin yung armed forces natin diyan sa WPS, ba? Bumili ng mga bagong kagamitan. Bakit si BP Sara lang daw ang tinanggalan ng confidential fund diyan, mga karibin natin. So anong reaction niyo diyan, mga karibin natin, ha? I-comment lang po sa baba para at least alam po ng ating mga kabayan kung ano po ang inyong reaksyon sa balitang ito, no? Na rumeski na itong si dating Pangulong Duterte dito sa kanyang anak na si BP Sara Duterte, no? Dito sa mga paninira, no, ng Makabayan Black, no? So yan, mga karibin natin, kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At i-click na rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng ina-upload sa ating reaction video. Yan, mga karibin natin, wag din pong kalimutang subscribe mag-subscribe kay Pinas News Insider, mga karibin. Nasa description po ang full video link ng balitang ito. Subscribe na po kayo at subscribe na rin po kayo dito sa ating munting channel, mga karibyo. Maraming salamat po.